Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, April 11, 2026 Saturday. Mas lumakas na ngayon ang bagyong minomonitor natin sa silangan. Nasa severe tropical storm na ito at inaasahan pang lalakas. May pagbabago ba sa direksyon ito? Yan ang aalamin natin. Para naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, meron pa ding Ridge of High Pressure Area o HPA na naka-extend sa eastern section ng Northern Luzon. Kapag may HPA ridge, mas madalas nating maramdaman ang mas mainit na tanghali at mas maraming oras na mukhang maaliwalas ang langit, lalo na sa umaga. Pero kahit ganito ang setup, hindi ibig sabihin na wala ng ulan. Dahil sa init, pwedeng mabilis mabuo ang localized thunderstorm. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang dahilan nito ay localized thunderstorm, meaning hindi sabay-sabay uulan sa lahat ng lugar at hindi pantay ang lakas ng ulan. Pwedeng sa isang barangay ay walang ulan pero sa katabing lugar ay may biglang buhos na may kasamang kulog at kidlat. At kapag ang thunderstorm ay naging severe, posible ang flash floods o bigla ang pagbaha lalo na sa mga low-lying areas, mga kalsadang mahina ang drainage at mga lugar na mabilis mag-ipon ng tubig. Posible rin ang landslide sa mga lugar na may slope at tabing bundok lalo na kung sunod-sunod ang buhos sa iisang area kahit panandalian lang. Sa Metro Manila, bantayan ang mga oras na sumasabay ang ulan sa rush hour. Kahit saglit lang ang malakas na buhos, pwedeng bumigat ang trapiko at bumaba ang visibility. Sa mga probinsya, bantayan ang mga ilog at sapa dahil pwedeng tumaas ang tubig ng biglaan, lalo na kung malakas ang ulan sa upstream. Sa mga lugar na tabing bundok, seryosohin ang posibilidad ng pagguho ng lupa kapag tuloy-tuloy ang buhos at basang-basa na ang lupa. Kapag napansin ang pagbitak sa lupa, pagguho ng maliliit na bato o biglang pag-agos ng maputik na tubig. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa eastern section ng Northern Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula southeast to southwest. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Para naman sa western section ng Luzon at Visayas, light to moderate ang hangin na mula northwest to northeast at slight to moderate din ang coastal waters sa kaparehong taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula northeast to northwest at slight to moderate din ang coastal waters 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi ito yung tipong sobrang rough ng dagat pero kailangan pa ring mag-ingat lalo na kung maliit ang bangka. Kapag may thunderstorm malapit sa baybayin, pwedeng biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon kahit nasa light to moderate range ang forecast. Kung mangingisda o may biyahe sa dagat, bantayan ang ulap sa bandang karagatan at iwasan ang paglayag kapag may senyales ng kulog o kidlat. Ngayon, tingnan natin ang naitalang temperatura at halumigmig base sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock PM yesterday. Ang minimum temperature ay 24.9 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock AM. Ang maximum temperatures naman ay 35.0 degrees Celsius na naitala bandang 4 o'clock PM. Mainit ito at kapag ganito kataas ang init, mas mabilis uminit ang lupa, mas mabilis umakyat ang mainit na hangin at mas nagiging pabor ang pagbuo ng ulap na pwedeng magdala ng thunderstorm. Pagdating sa relative humidity, ang maximum relative humidity ay 84% na naitala bandang 5 o'clock AM kaya mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw. Ang minimum relative humidity ay 40% na naitala bandang 4 o'clock PM kaya sa hapon mas tuyo ang hangin pero mas mainit ang pakiramdam. Pagkatapos ng ulan, normal na tumataas ulit ang halumigmig kaya nagiging maalinsangan. Kaya ang payo, uminom ng tubig ng madalas, iwasan ang matagal na pagbabad sa araw, lalo na sa tanghali at maging handa sa biglaang ulan sa hapon. Sa latest tropical cyclone update ng Pag-asa, lumakas at pumasok na sa severe tropical storm level ang binabantayan nating bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga, ang severe tropical storm Sinlaku ay nakita sa layong 2,715 kilometers east of northeastern Mindanao. Ang maximum sustained winds nito ay 110 kilometers per hour malapit sa sentro at ang gustiness ay hanggang 135 kilometers per hour. Ang galaw nito ay halos stationary. Ibig sabihin, sa oras ng observation, mabagal o halos hindi gumagalaw ang posisyon nito. Mahalagang detalye ito dahil kapag mabagal ang galaw ng isang malakas na sistema, mas tumatagal ang epekto nito sa lugar na malapit sa kanya.
At habang tumatagal sa mainit na karagatan, may pagkakataon din itong magbago ang lakas depende sa kondisyon ng paligid. Sa ngayon, nasa labas pa ito ng PAR pero kailangan pa rin itong tutukan dahil mabilis magbago ang galaw at lakas kapag nag-shift ang steering winds sa mga susunod na oras at araw. Pagdating sa latest tropical cyclone outlook para sa week 1 mula ngayong araw hanggang April 15, ayon sa update, gaya ng inaasahan, ang TC-like vortex o TCLV sa loob ng Philippine Maritime Domain ay nagdevelop na bilang isang tropical cyclone. Base sa model forecast, ang tropical cyclone na ito ay generally magte-track northwestward over the eastern boundaries ng TCID at TCAD sa week 1. Ibig sabihin, sa panahong ito, ang dominant na galaw ay pahilagang kanluran habang nasa silangang bahagi pa ng mas malawak na karagatan, at dito kadalasang nagsisimula ang mas tuloy-tuloy na pagbuo ng organized circulation kapag pabor ang environment. Para naman sa week 2 mula April 16 hanggang April 22, sinasabi ng forecast na magpapatuloy pa rin itong kumilos northwestward at dadaan sa loob ng northeastern portion ng PAR bago pa ito mag-recurve patungo sa southern coast of Japan sa week 2. Kapag sinabi nating recurving, ito yung unti-unting pagliko pataas at palayo na karaniwang nangyayari kapag nahila na ito ng mas malalakas na hangin sa mas mataas na latitude. Sa senaryo na ito, ang pagdaan sa northeastern portion ng PAR ang kritikal na bahagi para sa atin. Dahil kahit hindi ito maglandfall sa kalupaan, pwedeng maramdaman ang epekto sa hangin, alon at pag-ulan sa hilagang bahagi, lalo na sa mga exposed coastal areas. Habang ito ay lumalapit, sinasabi sa update na patuloy itong mag-i-intensify at posibleng umabot sa typhoon category o mas mataas pa. May sinasabi rin ng ilang eksperto na pwede itong maging super typhoon. Ang mahalagang paalala, habang malayo pa ang forecast period, maraming pwedeng magbago sa eksaktong lakas at track. Pero kung ang signal ng intensification ay magpapatuloy sa mga susunod na updates, mas tataas ang posibilidad ng mas malakas na hangin at mas mataas na alon, lalo na sa mga bahaging malapit sa magiging ruta nito. Sa ngayon, hindi pa ito nakikita na magla-landfall sa kalupaan, pero hindi tayo dapat maging kampante dahil sa mga susunod na araw pwedeng magbago ang galaw nito, pwedeng mas lumihis palayo, pwedeng mas lumapit at pwedeng mag-iba ang timing kung kailan ito pinakamalapit sa northeastern side ng ating area. Kapag ang isang sistema ay malaki at malakas kahit malayo ng kaunti ang sentro, pwedeng may maramdaman pa ring epekto sa dagat at hangin. Posibleng tumaas ang alon, posibleng lumakas ang hangin, at posibleng dumami ang ulan sa ilang lugar depende sa posisyon ng outer bands at sa interaksyon nito sa iba pang weather system. Habang binabantayan natin ang galaw ni Sinlaku at ang long range outlook, huwag din nating kalimutan ang immediate na kondisyon ngayon sa bansa dahil may HPA ridge, mainit ang tanghali at pabor sa localized thunderstorm. Kaya araw-araw bantayan ang biglaang pagdilim ng ulap, ang pagbugsong hangin at ang unang ugong ng kulog. Kung nasa flood-prone area kayo, bantayan ang drainage at pagtaas ng tubig. Kung nasa landslide-prone area naman, bantayan ang palatandaan ng pagguho, lalo na kapag tuloy-tuloy ang buhos sa iisang lugar. Manatiling alerto, manatiling handa at patuloy na tumutok sa mga susunod na update tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.